be seated po. And magandang umaga muli sa ating lahat. Good morning po. Happy Lord's Day sa inyong lahat. Po. Ipagpapatuloy po natin ang atin pong series patungkol doon sa ating topic about the Beatitudes. At bagamat ang atin pong scriptural text ay isang verse lang, ay marami po tayong mga other scriptural passages na tayo po nating mababasa at mapapakinggan ngayong umaga. Tayo po muna ay sumandaling yumuko. Tayo po ay manalangin. Dakilang Panginoon, aming Diyos, Ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng bukas na puso at kaisipan sa pagtanggap namin ng iyong mga salita. Ang kapahayagan ng iyong ebanghelyo ay isang parang tabak na magkabilay at talim. Kaya po ang aming hiling ay patuloy na ito ay pumasok sa aming puso at isip at ang aming mga kaluluwa, Panginoon, ay makwiken sa pamamagitan ng iyong hindi nagmamaliw na salita. Ikaw rin ang magbigay ng patnubay habang ang iyong lingkod ay maglalahad ng pagpapahayag na ito. Gawin mo akong matapat sa iyong mga salita sa simula at hanggang sa katapusan ng mensahe na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Amen. So nakakatatlo, I think, tatlo na tayo sa atin pong Beatitudes. So nare-recall nyo pa po ba ang unang topic na pinag-aralan natin? Blessed are the poor in spirit, for they will inherit. For theirs is the kingdom of heaven. And secondly, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. At ngayon, panibagong beatitude, kabutihan sa kabutihan at awan at habag ng Panginoon ay ating muling pagsasalo-saluhan, pag-aralan. Congregation of our Lord Jesus Christ, in our text this morning, the Lord Jesus Christ said that the meek, or yun daw, meek people will inherit the earth. And He said, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. At ngayong umaga, atin pong mapapakinggan ang sermon na unang ipinahayag at ni Reverend John Van Popta sa kongregasyon doon po sa Canadian Reformed Church sa Burlington, Ontario. Hindi na nilalagay yung Canada no? So, Canada po yun. So, mga kapatid, inituturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad ang mapagpakumbaba o yung meek o yung maamo. Marami po itong meaning, pakahulugan sa ating wika, ay magmamana ng lupa. Kaya nga po sa ibang translation, ito po ay ang mga magpapakumbaba ay magmamana ng daigdig o ng mundo. At upang lubos nating maunawa ang sermon, ating tatalakayin ang dalawang sermon points. What kind of inheritance? Ang una at ang ikalawa po ay what kind of meekness? Anong uri ng pamana ito at anong uri at anong klase ng pagpapakumbaba ito? Kung ating malalaman ang pangako ng Panginoon ay mayroong pinagmulan sa lumang tipan. Makikita natin lalo na doon sa passages ng Psalms 37, ganito po ang nababanggit, the meek shall possess the land. At hindi lamang po doon sa verse 11 ng Psalms 37, ang katagang ito ay makikita kung hindi 5 ulit pa itong binanggit. Sa verse 9, halimbawa, mababasa natin, those who wait for the Lord shall possess the land.
At hindi lang doon, maging sa verses 22, 29, at maging sa verses 34, masasabi, those blessed by the Lord, and those yung righteous, and those who keeps the Lord's ways shall possess the land. Kaya ang mismong pananalita ng Panginoon sa Sermon on the Mount, kanyang sinabi and ineko niya yung kataga, the meek shall inherit the earth. Ito po ba ay nangungusap din sa atin ngayong araw na ito? Ang pangako bang ito na ay nangungusap sa bawat isa sa atin ngayon? Maaring mas makabuluhan ang pangakong ito sa ilan sa atin, pero sa iba ay baka hindi. Bigyan natin ng pagpapaliwanag. Kung tayo po ay nakatira sa isang maliit na apartment o sa ilang mga row houses o yung mga paupahan dito sa syudad, tiyak po na mayroong kayong nakausap tungkol dito at nangangako na magiging maayos ang inyong pagstay doon sa apartment or doon sa maliit na lugar na ito. At doon sa kung kayo naman ay naka-acquire ng even maliliit na apartments na ito, masasabi ninyo na masaya kayo dahil at least masasabi mo na sa iyo ito o ipinundar mo itong ari-arian na ito. Ang amin pong tirahan ay, to estimate, ay mayroong 107, I think, na square meters ang lawak. Yung lupa. Maaring maliit lang yung aming lupa sa Iran sa inyo, pero sa amin, this means a lot na. Kasi tatatlo lang kami. At maaaring sa inyo din, ang pagmamay-ari ng lupa ay isang fulfillment ng iyong mga pangarap na inyong binuo. Simula nung kayo ay nagumpisang makaunawa ng buhay at makapagtrabaho at makapag-aral at makapagtrabaho. So, inaari natin ito bilang fulfillment ng ating mga pangarap. Pero sa isang banda, kung tayo man ay nakatira doon sa isang malawak na farm, hindi ito apartment, farm ito. Sabi nga ay lumaki tayo sa farm. Minsan maiisip siguro natin na hindi tayo maghahangad ng iba pang piece of land. At least, siguro, maaaring ganon. Dahil nagmamay-ari na tayo ng malaking ari-arian. At sapat na ito sa atin. Kung tayo man ay may ganitong kalawak na lupain, balikan natin yung ating binanggit kanina. Nangungusap pa ba sa atin yung binabanggit ng Beatitudes? Makaka-relate pa kaya tayo sa pangako ng ating Panginoon? Malinaw pa ba sa ating mauunawa ang pangako na ang mapagpakumbaba ay magmamana ng lupa o ng daigdig, mga kapatid? It should speak to us, to every one of us. Dahil ang sinasabi ng Diyos ay higit pa doon po sa pag-aangkin ng isang malawak na lupain. Bawat mauunawa natin, dapat po na maunawa natin kung ano ang ipinapangakong ito ng Diyos. The Lord says that the meek people will be blessed. They will inherit the earth itself. The whole world will be theirs. At dapat din po nating maunawaan, ano ba yung patungkol sa lupa? Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa lupain? Sa bayan o sa daigdig? May tiyak na prinsipyo po patungkol sa lupa or land na dapat nating maunawaan at matutunan. At ito po yun. The land was one of the principal blessings in the covenant. Kahit pa po doon sa lumang tipan. Ito ang ipinangako niya ng Diyos kay Abraham, kay Isaac at maging kay Jacob. At ipinangako niya ito mismo sa bayan ng Israel. He brought them out of slavery into the land of flowing milk o with milk and honey, ang sabi nga. At kung patuloy silang magdilingkod sa Diyos, makakapamuhay sila ng payapa at masagana sa lupaing ibinigay ng Diyos sa kanila.
Lagi nating naririnig ito doon sa ating pagbasa ng 5th commandment, hindi po ba? Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God gives you. Honor all those in authority. At maipapakita natin ito sa pamamagitan ng meekness o ng kapakumbabaan, so that you may live long in your inheritance. Those who don't will lose their inheritance. Those who are grasping o yung nagiging sakim sa ari-arian tulad nito ay mawawala din sa kanila ito. The principle is that those who grasp the land lose their possessions. Those who clutch for land lose their place on earth. Those who are proud and lifted up will lose it all. Kaya po yun ang admonition sa atin sa unang point na ito ng ating pong preaching ngayong umaga. At mababasa din po natin ang talinghaga o yung parable ng isang mayamang magsasaka o yung parable of the rich fool. Yung hangal na mayaman, parang gano'n. Doon po sa Luke 12, inyo itong makikita. Siya ay isang hard-working farmer. Siya ay, pag siya ay umani, ay siguradong masagana yung kanyang ani. Siya ay nagpaplano, nag-aabang at naghahatid ng kanyang mga negosyo sa praktikal na paraan. Of course, para siya ay kumita. At sa laki ng kanyang ani, one time nagkulang yung kamalig o yung barn na pinaglalagyan ng kanyang mga crops. Kaya siya ay nagpagawa ng mas malaki pang barn upang paglagyan ang kanyang dumadaming ani. Kanya itong, sabi nga ay kinamkam, kanya itong in-embrace at lumikom siya ng kanyang ikabubuhay para ito'y ipagawa. Pero hindi man lang siya nag-share doon sa mga mahihirap. Puno ang kanyang imbakan, subalit ang kanyang puso ay walang laman. Siya ay mayaman sa mga material na mga pagpapala, subalit lugi ang kanyang espiritual na buhay. Iniisip niya na sa lahat, ang lahat ay sa kanya. Ang ani, ang imbakan, at maging yung malawak na kalupaan. Much the same as today, mga kapatid. Pakinggan po natin. You need to take care of your own future. Suck away or itago natin yung ating mga pera and don't share it, sabi ng iba. There is no one who is going to take care of you tomorrow. Yan po ang mga katagang naririnig natin sa ngayon. Of course, hindi naman po masamang magkaroon ng responsible planning para sa ating kinabukasan. At ang pagpaplano ay, mind you po, ay parte ng ating Christian living, ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Pero dapat lagi nating kilalanin na ang Diyos ang mag-iingat sa lahat sa atin at may kakayanang magtakda ng ating hangganan dito sa buhay na ito. Balikan natin yung parable of the rich fool. Doon po sa verse 19, ang wika ng mayaman. I will say to my soul, soul, you have ample goods laid up for many years. I will relax, eat, drink, and be merry. Subalit siya ay tinawag na hangal ng Diyos. Kaya ng gabing iyon na matapos niyang tipunin ang kanyang ani sa loob ng kamalig, nawala na din ang lugar niya sa lupa. Siya ay namatay. Nabigo siyang makipagtuos sa Panginoon. Nabigo siyang isaalang-alang ang tawag ng Panginoon. Buong pagmamalaking tinangka niyang iimbak ang kanyang mga ari-arian at mga ani. At sinabi doon sa verse 20, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na iyong inihanda?
Kaya mga kapatid, sa isang banda, ang lahat naman ay matiyagang nag-aantay sa Diyos at tumayo sa harapan niya na walang laman yung kanilang kamay. They have empty hands. Pero sila ay tumitingin sa Panginoon sa pananampalataya. Ito ang makakatanggap ng lahat. Sila ang makakatanggap ng lupain, ng lugar sa mundo na matatawag nilang kanila. Isipin po natin si Abraham. Nung siya at si Lot ay kinailangang maghati sa lupa, kanilang ari-arian, hinayaan ni Abraham na maunang mamili si Lot. At nung makapili na si Lot at ang kanyang pinili ay yung pinaka magandang lupa o kalupaan, ay tinanggap ito ni Abraham ng walang reklamo. Maging si Moses, kung titignan natin, na kinikilala bilang isa sa pinaka mapagpakumbabang tao sa kasaysayan, hindi siya handang isulong ang kanyang sarili. Subalit, alam natin, no? Lahat ng kayamanan, kaalaman ng Ehipto, and opportunities ay nasa kanya. Subalit, hindi niya ito handang isulong. Kahit napakarami ng opportunities na nasa kanyang harapan, lahat ng kayamanang ito ay abot ng kanyang mga kamay. Subalit nagpakababa siya sa harap ng Diyos at sumunod sa kalooban niya. At ganun din po si King David. Alam niya na siya ay magiging hari. Siya ay pinili ng Diyos at inordain bilang maging hari. Pero hindi niya itinaas ang kanyang kamay laban kay King Saul. At ganun din si Prophet Jeremiah. Tinawag upang i-proclaim ang katotohanan. Isang hindi popular na mensahe ang kanyang ipinarating. At doon nakaranas siya ng mapait na mga karanasan sa buhay. Pangungulila at higit sa lahat yung pag-uusig. Subalit kanyang itinuloy ang kanyang pagpapahayag. Tignan din natin sa New Testament si Stephen and si Paul. Angkop sa kanila ang katagang blessed are the meek. The history recorded in the Bible shows us that those who grasp for land, for earthly manner or earthly things, lose all of them. We see that with Adam already, na ito yung ating natutunan. God made a beautiful garden para kay Adam and Eve upang sila'y mamuhay. Ito yung Garden of Eden. Sinabi pa nga ng Diyos sa kanila na sa kanila ang halaman ng yan. Pasaganain nila at ingatan nila ito dahil sa kanila ito. You may eat, ang sabi ng Diyos, you may eat of every tree in the garden except for the one tree. The tree of the knowledge of good and evil. Leave that one alone. Pero ano yung kanilang ginawa? They reached out and stole from God. Adam and Eve grasp and clutch for more earthly things and they lose out. Kung kaya sila ay pinalayas sa lupain at hindi na naibalik. Nakita natin ang parehong prinsipyo na umiral maging doon sa Tower of Babel. So remember that, mga kapatid. Sinabi ng Diyos sa sangkatauhan na sila ay kumalat sa kalupaan upang paunlarin ito at maging isang katiwala dito. Ngunit hindi sila nakinig sa Diyos. Mayroon silang sariling mga idea tungkol sa pagpapatakbo sa mundo at kung papaano ito pauunlarin. Sinabi ng mga tao, magtayo tayo ng isang lunsod na may malaking tore. Gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Kumapit sila sa makalupang bagay na hindi pinapansin ang katotohanan na ang lupa ay sa Diyos. Sa halip na palaganapin at gawin ang lupa bilang mga katiwala sa ilalim ng Diyos, sinubukan nilang ipakita sa kanila na ang lupa ay kanilang gawin at
sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang malaking lungsod at isang malaking tore. Ano po ang nangyari? Sila ay nawala. Hinati ng Diyos at sila ay nilupig. Ginulo ng Diyos ang kanilang wika at ikinalat sila sa buong mundo. Pagkatapos, in Genesis 12, tinawag ng Diyos ang isang lalaking nagngangalang Abram mula sa lupain ng Ur. Sinabi ng Diyos, sumunod ka sa akin, ipakikita ko sa iyo ang lupain na ibibigay ko sa iyong kaapu-apuhan. Ipinangako niya kay Abraham na siya ay magiging ama ng maraming tao. Ang bansang Israel ay magmumula kay Abraham. Ibibigay ng Diyos ang lupain ng Kanaan o ng Canaan sa Israel, ang mga anak ni Abraham. At sa pananampalataya, sumunod si Abraham. Siya ay ninirahan sa lupain ng Canaan bilang isang dayuhan or sojourner. Hindi niya tinanggap ang lupa, ngunit naniwala siya sa pangako ng Diyos. Ang kanyang anak na si Isaac at ang kanyang apo na si Jacob ay nanirahan din sa lupain ng Kanaan. Ngunit hindi nila ito nakuhang pagmamayari. Pero ganun pa man, patuloy silang naniwala na ibibigay ng Diyos ang lupain sa kanilang lahi. Kaya makalipas ang halos 400 taon sa ilalim ng pamumuno ni Moses at Joshua, sa wakas, natanggap ng mga anak ni Abraham ang lupang pangako. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tumawid sila sa dagat na pula at sa ilog Jordan. At sa pamamagitan ng pananampalataya, giniba nila ang pader ng Jericho. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nasakop nila ang lupaing ito. Nakapasok lamang sila sa pamamagitan ng pananampalataya. Maaari lamang silang manatili sa lupain. Of course, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Subalit hindi nagtagal. Sa kasaysayan, nagsimula ang problema. Sa sandaling nakalimutan ng mga tao ang tungkol sa Diyos bilang ang may-ari ng lahat ng lupain, sa sandaling nakalimutan nila ang kanilang pag-iral sa lupain ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos, sa sandaling magsimula nilang isipin na ang pagmamay-ari nila ang lupain at mayroon silang karapatan dito, lahat pong ito'y nawala lahat sa kanila. Napunta sila sa ilalim ng kapangyarihan ng mga kaaway na mga bayan. At mas masahol pa, sila ay nauwi sa pagkatapon sa lupain. Naging exile sila sa Assyria at maging sa Babylon. Nawalan sila ng lupain. Nawala ang kanilang lugar sa lupa o sa ipinangako ng ating Panginoon. Mga kapatid, napakayaman ng kasaysayan, even in the Old Testament, ng ating pinag-aaralan, the meek inherits the earth. Ang problema ng tao ay ang kasalanan niya. Ay palagi niyang hinahawakan at inaabot ang hindi naman sa kanya. Ang kanyang kasalanan ay ang pagnanakaw niya sa Diyos. Mataas at makapangyarihan ang tingin niya sa kanyang sarili. At iniisip niya na makukuha niya ang lahat ng kanyang gustuhin. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit siya natatalo at nawawalan. Ang mga sakim ay pinalalaya sa lupain. Ang tao sa kanyang likas na ugali ay makasarili at mayabang. At inaakala niya na kaya niyang itaguyod ang kanyang sarili. Kaya iyon po ang tagubilin sa atin in our first point. Ang tagubilin ng Diyos ay ang mapagpakumbaba. Siya ang magmamana. Kaya po sa pangalawang sermon points, mga kapatid, anong uri or anong klase ng pagkamapagpakumbaba ang atin pong pinag-aaralan?
Some translation says, the gentle will inherit. But meekness should not be confused with weakness. Iba po yung meekness sa weakness. Hindi sinasabi ng Panginoon na ang mahihina at naaapi ay otomatiko na makakakuha ng pagpapala mula sa Diyos. Ang mapagpakumbaba ay hindi basta-basta masunurin lamang dahil kulang siya sa pagkukunan ng lakas upang siya ay kilalanin. Dahil siya ay mahina and therefore kaya siya meek. Hindi po sa ganoon. Hindi natin dapat isipin na mahina ang pag-uugali ng taong mababa. Hindi sila ang tao na natatakot lang kaya sila nagpapakumbaba. Because they fear of something else kaya nagiging meek sila. Hindi po yun. Ang pagpapakumbaba ay hindi kawalan ng kalakasan. Hindi ito ang katangian ng taong natutumba lamang kahit sa maliit na ihip ng hangin. Hindi po. Sa halip ito ay yaong pagpapasakop kahit pa siya ay nasa ilalim ng pag-uusig. Ito ay ang kanyang willingness na dumanas ng dusa o ng hirap at pinsala alang-alang sa kanyang Panginoon. Ang pagpapakumbaba ay katumbas ng pagiging malakas at pagkakaroon ng ability or ng abilidad. Ngunit, anumang lakas o kahinaan ng taong mapagpakumbaba, dapat ito ay may kasamang kababaang loob at isang tunay na pagtitiwala sa ating Diyos. Ang tunay na kaamuan ay isang katangian ng mananampalataya ng Diyos. Isang katangian na kaya naman niyang i-assert ang kanyang sarili, ngunit hindi niya ito ginagawa. Sa madaling salita, sila yung mga pinagpala ng malalakas, sila yung mga influential sa church, pero mas pinipili nilang hindi mag-overlord sa kanyang kapatid. Self-assertion and having one's own way is not a Christian virtue. Rather, the Christian is busy doon sa tinatawag na lowly service. Dapat tayong kakitaan ng isang mapagpakumbabang pagdilingkod sa ating Diyos. The meek refuse to engage in the conduct that merely advances one's personal goals. Ngunit mga kapatid, dapat din nating makita na ang Kristiyano ay hindi, o ang Kristyanismo, ang Christianity ay hindi kasangkapan para sa mga may sakit at mahihina. Subalit, hindi sinasabi ng Panginoon na ang mga duwag o mahihina lang ang lalabas na victorious. Hindi rin naman po. Hindi po ang sinasabi ng Panginoon na sino man ang inuuna ang kanyang kapakanan o ang kapakanan ng iba sa kanyang buhay ay siyang may pagpapala. Hindi ang mga nag-a-assert ng kanilang mga karapatan ang kabilang sa mga mapagpakumbaba. Bagkus, ang maamo ay concern sa kanilang mga katungkulan. So kaya po napakahalaga noong meekness para sa atin bilang mga mananampalataya and particularly bilang mga office bearers sa ating church. Ang maaamo ay hindi binibigyang pansin lamang ang kanilang sarili, sa halip ay ginagawa nila ang kanilang katungkulan sa harap ng Diyos at ginagampanan ang kanilang gawain sa lupa. Gaya ng sinabi ng Panginoon doon sa Sermon of the Mount, hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa kanya. At sa paggawa nito, mga kapatid, na itatatag sa kanila ang lubos na pagtitiwala sa Diyos ang magpo-provide sa kanilang mga pangangailangan. Tanging Diyos lamang. At pansinin din po natin na ang pagpapakumbaba ay isang gantimpala o isang mana o isang gift or inheritance. Hindi po ito isang bagay na
ine-earn natin. Ito ay ibinibigay bilang isang regalo mula sa Diyos. Ang mga kumakamkam ng ari-arian na iniisip nila na ang mga ito ay pinaghirapan nila at galing ito sa kanilang sariling pinagpaguran, kung ating titignan, mayroong mas dakilang nagmamay-ari naman sa mga ari-ariang kanilang hinahangad, di po ba? Katulad ng isang, kung ating makikita o ating natunghayan yung iba't ibang mga reality shows noong araw or kamakailan, kung inyo pang natatandaan yung katulad ng Survivor, Weakest Link, Amazing Race, or maging yung recently na aking pong napanood, yung $1 Million Secret sa Netflix. Naging hit shows po ito, pero wala doon yung meekness and gentleness. Kung hindi ang culture of self-assertion at pagiging una sa lahat ang nakapaloob sa mga programang ito. There's no meekness kung papapanood nyo ito. Bigyan po natin ng isang personal naman na application ang meekness sa atin bilang mga kapatid sa pananampalataya. Sa unang liham ni Pedro doon sa chapter 3, verse 4, ang mga asawang babae ay marapat magkaroon ng banayad at isang maamo at mapayapang espiritu. Ang mga ito po ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. Ang mga asawang babae sa kanilang pagsasama ay dapat magpakita ng kaamuan. Ito pong denial of self-assertiveness ay sumasalungat sa lahat ng tinuturo ng sanlibutan ito ngayon. Sa halip, ang mga kababaihan ay sinasabihan na igiit ang kanilang sarili. Ngunit si Pedro ay kinasihan ng banal na Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Diyos at nagsabi na hindi. Ang kaamuan sa pag-aasawa ay tulad ng isang mamahaling hiyas. Mahalaga sa paningin ng Panginoon. At hindi lamang po sa mga kababaihan naka-address ang ating sermon. Sinabi din Apostle Paul sa iglesia. At ganoon din po, naka-address dito sa ating mga asawang lalaki o sa ating mga kalalakihan. At sa lahat sa atin. Na ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahan ng kalooban, kabutihan, katapatan, at kahinahunan. Muli po, doon sa parehong salita, yung meekness dito ay isinalin bilang kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Against such things, there is no law. Ipinagpapatuloy niya ang pagsulat na kung mabubuhay tayo sa Espiritu, lalakad din naman tayo ayon sa Espiritu. At kung binigyan ka ng Espiritu ng Diyos upang ng bagong buhay, kung gayon, kailangan mong lumakad ng mayroong panibagong buhay. Kailangan mong ipakita ang mga bagay na ito sa iyong buhay. At hindi lang sa mga asawa, kung hindi sa lahat ng mga kapatid. At isa sa mga bagay na iyon ay meekness, o yung kaamuan, o yung kahinahunan. At ang kahinahunan na makikita natin bilang example ay ang kahinahunan ng ating Panginoong Hesus. Kaya po sa huling mga paragraphs ng ating pong sermon, dadako tayo doon sa kung sino ang ating Panginoong Hesus. Doon sa Matthew 11:29, sinabi ng Panginoong Hesukristo, lumapit sa akin lahat ng nahihirapan at nagbibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo ay aking bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matututo kayo sa akin. For I am gentle, says the Lord,
Eksaktong parehong salita ang ginamit dito na gaya sa ating text. Ako ay maamo at may mapagpakumbabang puso. According to Matthew 11:29. Ipinakikita niya na ang kanyang lakas na kapag siya ay tinutuya at nilalait ay hindi siya gumanti. Wala siyang hinahangad na vindication nang ipagkanulo siya ng kanyang mga kaibigan at sila'y tumakas na lamang sa kanyang harapan. Hindi siya umimik. When Peter denied him, he restored him to office and fellowship. When Judas betrayed him with a kiss, he called him friend. Subalit hindi po tayo dapat magmalaki o magkamali ng pag-intindi. Hindi po mahinang tao ang ating Panginoong Hesus. Nang makita niya ang pag-aapi, para siyang mabangis na leon. Nang ang mga bata ay pinigilan ng mga alagad na dumating at makisalo doon sa kanyang pagmiministeryo, siya ay nagalit at nagsabi sa kanyang mga alagad. Pinalayas niya ang mga nagpapalit ng pera. At minsan, tinawag niya si Pedro na Satan o Satanas. Hindi po siya mahina kung hindi siya ay mapagpakumbaba. The gentle one has a gentle spirit because he trusts in God. He entrusts himself in his life to God. But this meek person has great strength. He extends love to his enemies rather than retaliation. He stands up fearlessly for the defense of others. He was a man who was completely different. The eternal Son of God who came to earth as a man, Jesus. He was meek. He was humble. He had nothing. He willingly embraced poverty. He, the eternal Son of God who had it all, gave it up in order to become poor. When he was born, there was no place for him. As an infant, his parents had to flee from the promised land. At sa kanya pong pampublikong ministeryo, wala siyang matatawag na tahanan. Ni walang sariling lugar upang ihiga ang kanyang mga ulo. Ngunit kusa niyang tinanggap ang kawalan ng tirahan at kawalan ng ari-arian. Ang Panginoong Yesus ang pinakamagandang o pinakadakilang halimbawa ng kahinahunan at kaamuan, mga kapatid. Lalo na doon sa aspeto ng kanyang pagtitiis. Hindi po yun kahinaan. Sapagkat siya ay nakatayo sa harap ng Sanhedrin, kung ating matatandaan, at ni Herodes, at ni Pilato o ni Pilate, sa harap sa lahat ng ito, siya ay nakatindig ng mayroong dignidad. Ngunit hindi siya naglalagay ng mataas na pag-angkin para sa kanyang sarili. Kaya nung nais ng mga alagad na ipagtanggol ang Panginoon, sinabi niya na maaari niyang tawagin ang mga hukbo ng anghel upang siya'y tulungan. Ngunit hindi niya ito ginawa. Noong inaresto siya ng mga tao, wala siyang ginawa kundi sumuko at noong lahat sila ay bumalik sa ikalawang pagkakataon upang siya ay muling dakpin, siya ay kusang loob pa ring sumama. Ipinakikita niya ang kanyang kapangyarihan, ngunit ang kanyang kaamuan ay higit na mamamalas sa kanya. And in his trial, with great poise, a poise born of not having to assert himself in order to be strong, when they hurled him and insult him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judged justly. Ito po ay makikita natin doon sa 1 Peter 2:23.
Hindi po yun weakness. That is meekness, brothers and sisters. He even gave up his place upon the face of the earth. And his clothes were stolen. He literally yielded the space he occupied. As he hung on the cross, he was suspended above the earth. There was no place, there was no room, there was no earth for him at that time. Why did Jesus Christ do this? Why did he yield his space? He became the hopeless one so that he could give us home. He lost his place upon the earth to give us a place. He was no room left for him. Why? So that we could receive a room. Namatay si Jesus para sa kasalanan ng taong sakim at magnanakaw. Ngunit bumangon siya muli sa mga patay at umakyat sa langit bilang gantimpala ng kanyang perfecto na pagsunod at ng kanyang gawain. Ibinigay ng Diyos Ama ang lahat sa kanyang bugtong na anak. Si Jesucristo ay hari ng mga hari ngayon, mula langit hanggang sa lupa. Mula sa lugar na yon, ang kapangyarihan at autoridad ay pawang ibinigay kay Kristo. At pawang ang kanyang, at ito'y alang-alang sa kanyang mga hinirang. Nagbibigay siya ng isang malawak na lugar, isang kaaya-ayang lugar, isang manang iingatan sa langit para sa atin. At kung minsan sa buhay na ito, mga kapatid, nararamdaman natin na wala tayong gaanong bagay para sa atin, empty ang ating mga kamay. Kung minsan ang mga anak ng Diyos ay nagkakaroon ng struggles para sa mga pangunahing pangangailangan sa buhay, at kung minsan ang lahat ng ari-arian sa lupa ay nawawala dahil ito sa kanilang pananampalataya sa Diyos. At minsan, buhay pa nila yung kapalit. At kaya dapat po nating kilalanin na ang lahat ng mayroon tayo ay pawang mga handog ng ating Panginoong Hesus. Wala tayong ni karapatan at pag-angkin sa mga biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ngunit alam natin na tayo ay tatanggap at tatanggap hindi lamang ng mga espiritual na kaloob ni Kristo, kung hindi maging ng mga material na kaloob. Mga pagpapala sa buhay na ito, pagkain, damit at tahanan, ito ay pawang ibinibigay ng Diyos sa atin. At itinuturo sa atin ni Apostol Pablo na magkaroon ng kaparehong pag-iisip tayo na taglay din naman ng ating Panginoong Hesus. Na ang isip at pag-uugali na may kaamuan, nang may kahinahunan at kababaan ng kalooban. Doon po sa Philippians chapter 2, isinulat ni Pablo na dapat nating taglayin ang ganitong pag-iisip sa ating mga sarili. Ang ugali ng ating Panginoong Hesukristo. Na nasa atin, ayon sa Kanya, dapat nating isipin ang ugali ng Panginoon na siyang nag-aalis ng kanyang sarili sa kanyang kaluwalhatian at kanyang karapatan at naging isang lingkod para at alang-alang sa atin. Nagpakababa siya hanggang sa kamatayan, maging ang kamatayan doon sa krus, upang matanggap naman natin ang lahat ng mga bagay mula sa Kanya na ngayon ay siya ay andoon sa kalangitan na ating sinasamba. Tinatanggap ng mga anak ng Diyos ang lahat ng mayroong pananampalataya at pagpapasalamat. Ito po ay isang aspeto ng pagiging mapagpakumbaba, that we are thankful in faith sa lahat ng ating natatanggap mula sa ating Panginoon.
Binibigyan ni Kristo ng lugar ang mga mananampalataya. Binibigyan niya sila ng lupaing matitirhan. Binibigyan niya sila ng isang lugar ngayon na kung saan maaari silang mabuhay sa kapurihan at sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Binibigyan din naman niya tayo ng lugar para sambahin siya at paglingkuran. Ngunit mula sa lupain, ang piraso ng lupa na mayroon ang mga mananampalataya kay Kristo, ngayon mula sa lugar na yon ay inaasahan natin ang isa pang mas mabuting bayan o lupa o lupain para sa atin. At yon ay ang makalangit na kalalagayan doon sa buhay na walang hanggan. Tayo ay naghahanap ng sariling bayan. We are sojourners looking for the promised land. At ito po ay na-fulfill. The new earth na kung saan tatahan ang katwiran magpasawalang hanggan ay makakamit ng lahat ng mga mananampalataya totoo ng ating Panginoon. Kinikilala nila na sila ay mga strangers and exiles according to Hebrews 11. Yun ang tawag doon sa mga mananampalataya. They are sojourners and strangers or exiles. Ninais nila na ang isang mabuting bansa, ang makalangit na bansa. Yun ang kanilang ninanasa o ninanais. Sa makatuwid, hindi sila ikinahihiya ng Diyos sapagkat inihahanda niya sila para sa Kanya doon sa kaluwalhatian. At ito po yung inheritance noong mga mapagpakumbaba. Isang lungsod, buong Jerusalem. At mga kapatid, paano mo matatanggap ang mas mabuting bansang iyon? Ang bagong lupain. May isang paraan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, Jesus, at bilang pagtanggap doon sa kanyang bigay na kaloob na biyaya. Sa pamamagitan ng kanyang kaamuan at ng pagiging mababa. Hindi po sa pamamagitan ng pagyakap o pag-iit sa ating mga sarili. Siya na malupit at masama, siya na walang kahinahunan sa kapwa o sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Siya na humahawak muna sa kanyang sariling mga layunin. Siya na mapaghiganti. Siya na hindi mapigil at puno ng galit ang kanyang puso. Mga kapatid, kung ang mga ito ay naglalarawan sa inyo, walang mana tayong matatanggap mula sa Diyos. Kaya po ang admonition sa atin, maging mapagpakumbaba po tayo. Ang maamo ay nagmamana or magmamana ng lupain sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, na siyang namatay ng walang tahanan, ngunit nabuhay ng matagumpay mula sa libingan. Umakyat siya sa langit at nakaupo sa kanan ng Diyos. Siya ngayon ang Panginoon at Hari ng lahat. At ibinigay ng Ama ang lahat ng mga bagay sa Kanya. Ang lahat ay sa Kanya. Ngunit mga kapatid, ibinabahagi niya ang Kanyang mana sa Kanyang mga hinirang. Manampalataya kayo sa Kanya na may mapagpakumbabang puso at ang inyong mga kamay na salat o walang laman ay Kanyang pupunan. Meekness is a true view of oneself. We are to leave everything, ourselves, our rights, our cause, our future, in the hands of our Almighty God. And this is especially so if we feel that we are suffering unjustly. Kung tayo ay nakakadanas ng pag-uusig at kapighatian, remember the Lord says, "Vengeance is mine, I shall repay." Kaya po pagkatapos ay makikita natin
na ang kaamuan o yung kahinahunan ay isang kaloob ng banal na espiritu na maaari nating hilingin at ipanalangin sa Panginoon. Dapat po nating ituon ang ating mga sarili sa Diyos sa pananalangin, sa paghahanap ng kalooban niya, sa paghahanap ng kanyang biyaya. Ituon sa amin ang isipan na mapagpakumbaba. Iyon ang ating dapat na maging panalangin. Ikalawa, dapat nating ipagkatiwala ang ating sarili kay Kristo na ating Panginoon. Madali ang kanyang pamatok, magaan ang kanyang pasanin. Siya ay maamo at may mapagpakumbabang puso. Kung ipapamatok natin ang ating sarili sa Kanya, siya ay maamo at siya ay magiging mapagpakumbaba para sa atin. At ikatlo, dapat nating makita dito kung papaano uusad o papaano magpo-progress ang beatitude sa ating mga buhay. Remember, natuto tayo about the two first beatitudes. Blessed are the poor and blessed those who mourn. At ngayon naman ay blessed are the meek. Kung atin itong makikita, the progress, nasa tatlong bahagi pa lamang po tayo ng beatitude, and yet, we pray and hope na inyo na itong nakikita kung papaano magpapatuloy ang ating buhay tungo o ayon doon sa ating pinag-aaralan na beatitude. Ang sabi po dito, this is the 3-step ladder to meekness. First is the poverty of the spirit. Poor in the spirit. This is true knowledge of ourselves. Natutunan natin ito sa unang sermon na tayo ay poor in spirit at tayo nangangailangan ng lakas at ng kasaganaan ni Kristo. There is nothing that commends us to God. We all fall short. We are all poor in our spirit. We need God. And then the next, we progress to mourning. We lament. Saan? Doon sa spiritual poverty natin. Tumatangis tayo at tayo ay nagdadalamhati. Why? Because of the sorrow for our sins na nagagawa. Napakahirap natin pagdating sa spiritual na kalalagayan. And then we see that these are negative states. And out of this comes yung pinag-aaralan natin ngayon, meekness. Kung nakita natin how we are poor in the spirit and how we are mourning from all the sins that we are committed, this comes out. Meekness. Meekness grows out of spiritual poverty and mourning over sin. All gifts of the Holy Spirit, thus, for the Christians, there is no excuse for being meek. Napansin niyo po ba, lahat ng fruit of the Spirit ay patungo doon sa pagiging mapagpakumbaba. For meekness is produced by the Holy Spirit. Ang kaamuan ay hindi pagiging magalang at ang pagpapakita ng mabuting asa lamang sa lipunan. Ang pagkamamamayan o ang citizenship, hindi ito sapat upang tayo ay tawaging meek. Tayo, ang bawat isa sa atin ay kailangang magpakita bilang tunay na mga Kristiyanong mapagpakumbaba. At huwag mong hanapin ito sa iba. Sa halip, pagsikapin ito sa iyong buhay. At pagsikapan po nating itong lahat. At especially manahan tayo sa ating Panginoon upang tayo tulungan na maging mapagpakumbaba. At lastly po, congregation, for then the Spirit of Christ will be seen. Seen also in this congregation. Let us then humble ourselves. Let us confess our shame, not only to the smallness of our stature and the imperfection of our lives and the pride of our souls. Let us be finished with our old selves.
which is the cause of all our troubles, so that He who has brought us with His blood might possess us fully, and so bring forth out us gentleness. Dahil ito po ay bunga ng Espiritu ng ating Diyos. Tayo po'y sumandaling yumuko at madalangin. Mahabagi naming Diyos na siyang nagpakumbaba upang mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Bigyan mo nawa kami ng iyong biyaya na matapos naming marinig ang iyong mga salita ay matapat din naming tupdin at gawin ito. Bigyan mo nawa kami ng biyaya ng banal na Espiritu upang ang mga naipahayag sa amin ay lubos naming mapaniwalaan. Mabigyan ka nawa ng kaluwalhatian at karangalan sa aming mga paggawa. At kami ay maiayon sa wangis ng iyong bugtong na anak. Lahat ng ito aming Diyos ay aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Diyos, na aming Panginoon. Amen.